Our beloved Boss Mike Cervera. Inilabas ng Philippine National Police ang mga blurred mugshots ng dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. pati na rin ang iba pang mga akusado kaugnay na umano'y 92.8 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa isang press conference, nilinaw ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang special treatment sa dating senador matapos hindi agad ilabas sa media ang kanyang mugshots. Dumating po siya sa krame ng lumampas alas 10 ng gabi bago natapos yung processing. 1:00 ng umaga. Bago namin siya dinala sa krame, alas 10 ulit ng umaga. So hindi kami nagkaroon ng oras para ma-process lahat yan, saan ni Remulla. Pagpapatuloy niya pa, wala naman talaga akong balak na itago yan. Ang bilis lang talaga ng pangyayari kasi nga, intindihin niyo po, hating gabi na nangyari yan. I hope that clears everything na nandoon siya. I'd like to repeat, walang special treatment. Noong Lunes ng gabi, sumuko si Revilla sa Criminal Investigation and Detection Group matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division laban sa kanya at sa ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil sa kasong malversation. Bukod kay Revilla, kabilang sa mga respondents sa kaso ang mga sumusunod. Dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. Dating DPWH Bulacan 1st DEO Engineer JP Mendoza. Dating DPWH Bulacan 1st DEO Engineer RG Dumasig. Dating DPWH Bulacan 1st DEO Engineer Emelita Huwat. Dating DPWH Bulacan 1st District DEO Finance Section Chief na si Juanito Mendoza at DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier na si Cristina Pineda. At ang mga mugshots ng mga kasamang akusado ni Revilla ay inilabas noong Martes. Bago ang kanyang pagsuko, nakipag-usap ang dating senador sa kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan ng Facebook Live kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa umano'y lack of due process na nauwi sa pag-issue ng arrest warrant at whole departure order laban sa kanya. Hindi na natalo sa kanyang re-election bid noong 2025 ay nagpahayag na lungkot sa mga nangyari ngunit iginiit. Nahaharapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Inamin naman ni Remulla, batay sa kanilang dekada ng pagkakaibigan na naapektuhan siya sa pagkakaaresto kay Revilla. Ngunit iginiit niya ang kanyang tungkulin bilang kalihim ng DILG. Sabi ko naman, this is my last gesture of friendship to you. Dadalhin ka na dito habang hindi ka pa na-arraign. So pag-serve ng warrant, nag-surrender siya. Sabi ko ako na maghahatid sa'yo. Of course, sino dito may kaibigan na nakakulong? It pains me to see a friend go to jail. But my commitment to the country goes beyond any friendship in this country. Uunahin ko muna ang bansa kahit na anong mangyari, say ni Remulla. Ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.